Araw-araw tayong pumipili at nagdidesisyon. Hindi lahat ay mabuti at maganda. May mga desisyon na maaaring magpahamak o magpaunlad sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihin nga po ninyo siyang, tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay choice. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po muli kong inaanyayahan kung you find it helpful, meaningful, and useful sa inyong pang-araw-araw na buhay, ang ating word of the day, please don't forget to like, follow, at subscribe ang ating page na ito na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, samahan niyo ako sa pagiging media evangelizer at online missionary sa pamamagitan ng pag-share ng video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, at mga kakilala sa social media. Para sama-sama po tayo na magpalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, every day we make choices. Every day we make decisions. Kumusta po yung inyong mga pagpili? Kumusta ang inyong mga desisyon sa buhay? Lahat ba'y naging maganda ang resulta? Lahat ba ay nagdulot ng kabutihan, ng pag-unlad? I'm very sure, hindi lahat. Because there are choices, there are decisions sa buhay natin na sa halip na makatulong, magpaunlad, ay siya pang nagpapahamak sa atin o kaya naman ay nagpapababa ng ating moral. Mga kapatid, sabi nga, who you are today, what you are today, is the product of your choices in the past. Kaya napakahalaga na pagbutihin natin ang ating pagpili, ang ating mga desisyon. Because what you will be tomorrow will be the product of your choice today. So pagbutihin, ayusin natin yung ating mga choices. Pag-isipang mabuti, pagdasalang mabuti. Sa ating gospel, narinig po natin ang isang classic na kwento. Sigurado akong alam na alam nyo. Itong kwento ng magkapatid ng Marta at Maria. Bumisita si Jesus at ang kanyang mga alagad. And as part of hospitality, syempre maghahanda ng pagkain. Pero instead na tumulong si Maria sa kanyang panganay na kapatid na si Marta, anong ginawa ni Maria? Siya'y umupo sa may paanan ni Jesus at taimtim na nakinig sa itinuturo ng ating Panginoon. Abay napansin ni Marta na yung kapatid niya nandun lang nakaupo na siya ay abala sa paghahanda ng maraming bagay sa kusina para sa kakainin ng ating Panginoon at ng kanyang mga alagad. Kaya nilapitan niya si Jesus nang medyo may pagka-sarcastic. Sabi niya, Panginoon, okay lang ba sa inyo na yung kapatid ko nandyan nakaupo? Habang ako ay ang daming ginagawa, abalang-abala sa maraming bagay. Sabi ng Panginoon kay Marta, Marta, teka. Masyado kang abala sa maraming bagay. Alam mo bang, isa lang naman ang kailangan at mahalaga. At yon ang pinili ni Maria. Mga kapatid, maganda itong sinabi ng Panginoon kasi baka tayo rin, ikaw rin, baka abalang-abala sa maraming bagay. Ano ba yung pinagkakaabalahan natin sa buhay? Of course, kinakailangan natin magtrabaho, kinakailangan natin magsumikap, kinakailangan natin magpursige para sa ating kinabukasan.
para sa ating ikabubuhay. Hindi naman sinabing tayo dapat maging tamad, umupo na lang at walang gawin. Maghintay na lang sa bigay ng iba. Hindi ho, hindi ganoon ang ibig sabihin nito. Kundi mahalaga na alam natin at pinipili natin kung ano yung pinakamahalaga. Meron tayong tinatawag na yung bang priorities sa buhay. Yung may hierarchy of values, hierarchy of needs. Ano ba yung number 1? Ano ba yung number 2? Ano ba yung number 3? Kasi kapag mali-mali yung ating sets of values, yung ating mga pagpapahalaga, magulo rin yung buhay natin. Kaya napakahalaga, alamin natin ano ba yung number 1 o sino ba yung number 1, number 2 at number 3 or number 4 and the rest. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, Marta, Marta, abalang-abala ka sa maraming bagay. Hindi mo ba alam na isa lang naman ang kailangan? There's only one thing necessary, and that is the choice of Mary. Ano ba yung choice ni Mary, mga kapatid? Ano ba yung pinili ni Maria? Pinili ni Maria si Jesus. Pinili ni Mariang makinig sa salita ni Jesus. It is actually a choice of God. To listen to God, to follow the will of God, yun yung pinakamahalaga. Hindi yung will natin, hindi yung kalooban natin, hindi lang yung gusto natin. Maaring pinagsisilbihan ni Marta ang Panginoon. Pero tingnan natin, merong bigat sa kanyang loob. There is no love. At mahalaga doon is yung pagmamahal na inilalagay mo sa ginagawa mo. To choose God means to choose love. Piliin ang Diyos, piliing magmahal. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya nawawala ng saysay, kabuluhan ang buhay, lahat ng ating ginagawa is because we chose to work. Pero hindi natin pinipiling magmahal at mahalin ang trabaho. Yung buhay ay minsan mabigat at mahirap dahil hindi natin pinipiling mahalin ang buhay. Kung lalagyan natin ng pagmamahal because we chose love, because we chose God, nagiging makahulugan, nagiging may saya, may galak, ang lahat ng aspeto at bagay sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, itinuturo sa atin, ano ba yung pinakamahalagang choice mo sa buhay? Sana, number 1 choice is God. Kasi kapag pinili mo ang Diyos, pinipili mong magmahal, pinipili mo ang kabutihan, pinipili mo ang katotohanan, pinipili mong magpatawad, pinipili mong magmalasakit. Ito ang pagpili sa Diyos. Sana ngayong araw na ito, piliin natin siya tulad ni Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan at turuan mo kaming piliin ka araw-araw upang sa ganoon, maging makahulugan at makabuluhan ang lahat sa aming buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.